kina Kuya Rab. Bakit naman? Kasi ano po, yung nagka-problema pa po dun sa pabahay. Hindi ko naman po inaasahan na ano na ganun yung mangyayari. Simple lang naman po talaga yung ano yung gusto ko po sana, yung sabi ko po sa first vlog. Na ano, gusto ko lang po makalipat pero po yun. Hindi po inaasahan na malaki po yung ano, papagawa po sa amin. Nakakahiya na po kay Kuya Ram. Okay lang yan. Okay lang. Huwag ka mag-alala. Kahit man ano, nagtigil ngayon. Sigurado gagawin ni Kalingap Rab ng paraan para magawa yung bahay. Siyempre nangako naman siya. Alam ko naman si Rab. Pag nangako yan, gagawin niya talaga yan. Huwag ka mag-alala. Kahit sa iba na lang po yung ibigay? Ano sa iba? Hindi, no? Para sa inyo yun. Deserve mo yun lahat. Deserve mo yun family. Saka hindi mo naman ano eh. Wala ka namang kasalanan dun. Okay ka lang? Nahiya na po talaga kasi ako. Okay lang. Okay lang. Balita ko, binabas nyo pa rin si Beyonce, si Baby Beyonce namin. Hindi kayo matahimik. Ano ba talaga problema nyo mga basher? Eh ano naman kung malaki ang bahay ni Beyonce? Kayo ba ang gumastos? Dapat, para maligal na yung pambabas ninyo at may karapatang kayong mambash at pumuna, magtayo kayo ng grupo ng mga basher. Maglikom kayo ng pondo at pagkatapos mag-ambag na lang kayo sa pabahay ni Beyonce. Para matapos na. Yun eh. Wala na nga kayong ambag, ang dami nyo pang sinasabi. Bakit? Gano'n ba kalaki yung mga bahay nyo at parang naiinggit kayo na makita na malaki ang bahay ni Beyonce at up and down pa. Di ba? Eh sa inyo, malamang sa malamang, ang up and down lang siguro sa inyo, yung mga blood pressure nyo. Ano? Kaya pa? Masakit ba? Bakit kasi puro na lang si Beyonce ang nakikita nyo? Kasalanan ba nung bata? Kasalanan ba ng bata na mangarap lamang na magkaroon ng maayos na pamamahay, na bahay? Subalit ang ibinigay sa kanya ay higit pa ng mga nagmamahal na sponsor. Hindi kasalanan ni Beyonce kung bakit marami ang tumutulong sa kanya. Hindi umiiyak yung bata dahil hindi natatapos pa ang kanyang bahay. Hindi sumasama ang kanyang loob dahil sa mga ganong bagay, kung hindi dahil sa mga pinaggagawa ninyo. Ang tatanda na ninyo, wala pa kayong magawang mabuti. Imbis na maging masaya kayo doon sa tinatamasa, doon sa mga biyayang tinatanggap ni Beyonce, especially dito sa bahay. Ha? Ano ba? Wala na ba kayong magawa talaga? Talaga bang sira na ang inyong mga pagkatao? O baka naman pati ba naman bahay bata nyo ay sira na rin? Ano? Laban? Inaapin nyo si Beyonce. Inaapin nyo. Imbis na tumulong na lang kayo. Imbis na maging masaya kayo para sa batang ito. Wala namang ginawang masama sa inyo. Ano bang ginawang masama sa inyo ni Beyonce? Ha? At bakit galit na galit kayo kapag malaki ang bahay? Galit na galit kayo kapag maraming sponsor ang tumutulong at pinapatayo yung ganyang klaseng bahay? Pakisagot. Kasi namumuro na kayo eh. Nung mga nakaraan pa, sinabihan na namin kayo na tantanan nyo na si Baby Beyonce. Walang ginagawang masama sa inyo. Pero believe din ako sa inyo eh, no? Talagang pinapanindigan nyo yung pagiging basher nyo.
Sa bagay, hindi kayo matatawag na basher kung hindi kayo nang babash. Pero magpahinga din naman kayo kahit papano. Ha? Magpahinga din naman kayo. Mag-day off din naman kayo sa pambabash. Ha? Kasi baka mamaya kapag lumisan kayo sa mundong ito at wala kayong nagawang mabuti, dahil sa mga kasalanan ninyo at kasamaan nyo na ginagawa nyo sa kapwa nyo, baka mas lamangan nyo pa si Satanas. Baka hindi kayo tanggapin doon sa hell. What a hell? Di ba? Ano ngayon naman sasabi niyo? Ha? Ano? Ayaw niyo na malaking bahay ni Beyonce. Katunayan nga niyan, baka pag nainis-inis pa ako sa inyo, gawin kong condominium yung bahay ni Beyonce. Mataranta kayo. At hindi lang yan. Pati yung mga bahay nyo, bibilin ko lahat yan, pati yung mga lupa nyo. Papatayuan ko ng mga bahay ni Beyonce sa bawat kanto. Iniinis nyo ako Kaya kong gawin yan. Okay? Hindi ako nagbibiro. Kayang-kaya kong gawin yan. Kada kanto, puro bahay ni Beyonce. Ewan ko na lang kung saan kayo damputin. Sinasabi ko sa inyo, mawawalan kayo ng lupa. Yung bahay na malaki na yon, dodoblihin ko pa yun. Kahit bahay ng gagamba, magpapatayo ako. Mas malaki pa sa mga bahay ninyo. Kung ako sa inyo, kung wala kayong magawa, wag na kayong mambash. Kung ayaw nyo kay Beyonce, wag na rin kayong manood. Pati ba naman bahay na pinapatayo na malaki, pinupunan nyo pa. Ang gawin nyo, patayin nyo yung inyong mga cellphone, wag kayong manood sa kalinga. Ha? Umuwi kayo sa bahay ninyo, magluto kayo, magsaing, mag-give, magburda, mag-ganchilyo. Ganoon na lang ang gawin ninyo. Pag-usapan nyo, yung mga kapitbahay nyo, nakagaya nyo rin na marites. Huwag nyong kinukulit si Beyonce dahil sa bahay na yan. Uulitin natin hindi ginusto ni Beyonce o hindi demanding si Beyonce para magpatayo ng ganyang klaseng bahay. Nagkataon lamang na marami ang natutuwa kay Beyonce kaya tinulungan siyang magkaroon ng ganong kalaking bahay. Kayo, mukhang malalim-lalim na rin ang tinatanim ninyong kasamaan sa mundong ito. Kaya, meron na kayong mansyon sa impyerno sa pinaggagawa nyo. Tantanan nyo na si Beyonce para magkasundo tayo. Itikom ninyo ang inyong mga bibig at pagkatapos matulog kayo ng mahimbing para pagising nyo kinabukasan, isa na rin kayo sa nangangarap na sana ay matulungan na magkaroon ng ganyang klaseng bahay. Alam mo kung bakit? Inggit lang kasi yan. Inggit. Kahit anong gawin nyong pambabas kay Beyonce, nandito lamang kami para ipagtanggol ang mga taong walang ginawang kasalanan, kundi puro kabutihan lamang at pagiging mapagpasalamat. Yan si Beyonce. Alright?